Mga kwento ni Felmo. Kasabihan nga ng mga matatanda, kapag bigla kang nag-aalangan na umalis o kinakabahang lumabas ng bahay, kapag may lalakarin ka, mas maiging huwag ka nang tumuloy. Dahil posibleng merong hindi magandang mangyari. O sa madaling salita, may panganib na nag-aabang sa pupuntahan mo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pancho, Tubong Leyte, at sa kasalukuyang taon ay dito pa rin ako naninirahan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isa sa mga karanasan ko noong namamasada pa lamang ako ng habal-habal. Yun kasi ang mga sinasakyan papunta sa mga liblib na lugar nung kapanahunan ko. Dahil sa hirap ng buhay ay maaga akong namulat sa pagtatrabaho. Dumidiskarte ako sa pamamasada kasama ang aking ama. Tandang-tanda ko pa noong nasa edad 14 anyos pa lamang ako nang matuto akong magmaneho ng motor. Dahil sa minor de edad pa lamang ay hindi muna ako pinapayagan ni tatay na bumiyahe. Sa halip, isinasama-sama niya ako para malaman at makabisa ko ang bawat kasulok-sulukan ng mga liblib na lugar na palagi niyang pinupuntahan at pinaghahatiran ng mga pasahero. Tumutulong rin ako sa pagbubuhat ng mga mabibigat na dalahin ng mga pasahero ni tatay. At kapag ganoon ay binibigyan ako ng konting halaga ng mga ito. Sa ganoong paraan ay nakakapag-ipon ako at kahit papano, nakakapag-abot ako ng konting halaga sa mga magulang ko noon. Noon ngang nag-edad ako ng 18, saka pa lamang ako pinayagan ni tatay na mamasaherong mag-isa. Tamang-tama namang binenta ng kalapit bahay namin ang motor nitong ginagamit sa pamamasada. Dahil sa may bigla nitong paggagamitan. Kaya't hindi na nagdalawang isip pa ang aking amang bilhin yon. Kinuha niya muna ang mga naitabi niyang pera at yon ang ipinangbayad niya. Palagi kang mag-ingat sa pagmamaneho, anak ha. Alam mo namang marami na mga nadidisgrasya ngayon. Masyado kasing kaskaskero ang mga yun kung makapagpatakbo ng motor. Kaya ikaw, huwag kang gumaya. Ang palaging paalala ng aking ama bago ako lumalabas ng bahay para bumiyahe. Isang beses, habang naghihintay ako ng pasahero, nakita ko si Eduardo, isa sa mga kasamaan naming mga driver ng habal-habal. Iika-ika itong naglalakad papalapit sa aming dalawa ni Mang Lucas. Oh, mukhang inaatake na naman tayo ng rayuma ngayon ah. Bulalas pang biro ni Mang Lucas kay Eduardo. Hindi rayuma to, Mang Lucas, langya. Kamuntikan-muntikan na akong madali kagabi. Iiling-iling na tugon ni Eduardo. O bakit kamuntikan ka ng madali? Anong nangyari? Ipinakita niya sa amin ang malaking sugat sa binti. Sanhi ng pagkakadesgrasya niya noong maghatid umano siya ng pasahero sa liblib na purok. Aniya, pagkahatid niya umano doon sa pasaherong matanda, nagulat na lamang siya nang biglang may malaking ibon ang dumaan sa kanyang harapan habang nagmamaneho siya ng motor pa uwi nun. Mabuti na lamang at hindi masyadong mabilis ang pagpapatakbo niya. Kaya't noong nagpreno siya sa minamanehong motor, ay mahina lamang ang pagkakasadsad niya sa lupa. Dahil kung malakas yun, tiyak, malamang sa malamang ay paglalamayan na umano siya ngayon. Ibon? Anong klase ng ibon naman ang nakita mo? Tanong ni Mang Lucas sa kanya. Wakwak, Mang Lucas. Sigurado akong wakwak yun. Dahil nung dumaan yan sa harapan ko, nakarinig ako ng huni ng wakwak eh. Alam kong nanggaling yun mismo sa ibong mabilis na dumaan. Tugon nito
at ipinaliwanag pa sa amin kung gaanong nakakakilabot ang itsura ng nilalang na nakita niya. Nako, nakalimutan ko palang banggitin sa inyong may nababalitaan pala akong nanggagambalang ganyan sa mga karatig lugar. Siguro baka yun yung nakita mong aswang, Eduardo. Mabuti na lang at hindi ka dinumog nun. Saad ni Mang Lucas. Umiling-iling siya at sinabi niya sa amin na pagkasadsad ng motor niya ay nakaladkad muna siya bago tumilapon sa gilid ng kalsada. Pagkatilapon niya ay dagli-dagli siyang tumayo at nagtatakbo patungo sa kanyang motor. Dahil sa kaba at takot na nararamdaman, mga ilang segundo pa umano ang lumipas bago siya nakaramdam ng pananakit ng katawan. Kung hindi pa nga umano kumurot ang binti niya, ay hindi niya pa malalamang dumudugo na pala yon at may malaking sugat na. Buti na lang at siniswerte ako dahil may dumaang motor at tulad natin ay namamasahero ang taong nagmamanayaw ng motor na yon. Kaya natulungan niya akong madala sa pagamutan. Sinwerte ka pa nga, Eduardo. Ibig sabihin lang, hindi mo pa talaga oras kagabi. Anya ng isa pa naming mga kasamahan at sinuri ang mga sugat na natamo ni Eduardo. Itinaas pa nito ng bahagya ang cargo pants na suot ni Eduardo para makita kung hanggang saan ang sugat nito. Buti na lang talaga't nakapangmahaba ka ng suot kagabi. Kundi nako, hindi lang yun ang sugat na matatamo mo. Tinanong ko siya kung napilayan ba siya o kung may nabali bang buto sa kanya. Sinabi niya namang wala at hindi siya napilayan nun. Matigas pa umano sa kalabaw ang buto niya. Isa pa, kagabi, matapos siyang dalhin sa paggamutang pampubliko, ay dumiretso sila ng asawa niya sa manghihilot para magpahilot sana. Pero pagkarating nila sa manghihilot, ay pinayuhan siya ng manghihilot na magpatingin siya sa albularyo. Dahil may nakita itong marka ng aswang at hindi nito kayang alisin ang markang yon sa katawan niya. Sinabi pa nitong sa lalong madaling panahon ay maghanap siya ng albularyo o manggagamot na kayang mag-alis ng marka ng aswang sa katawan nito dahil nalalagay sa panganib umano ang buhay niya at ang pamilya niya. Kaya nga ako nagpumilit na pumunta dito dahil magtatanong sana ako kung may alam ba kayong albularyo o manggagamot. Nagtanong na kasi ako sa mga kamag-anak ko pero wala silang kilalang albularyong kayang mag-alis ng marka ng aswang eh. Pahayag niya pa. Ikaw, Pancho, may alam ka bang manggagamot? Baka naman may alam ka. Sabihin mo naman sa akin. Baling na tanong niya sa akin nun. May alam ako. Yung lolo ko marunong manggamot yun pero hindi ko lang alam kung kaya niyang mag-alis ng marka ng aswang na sinasabi mo. Tugon ko nun. Nagsabi naman ito kung pwede ko daw ba siyang samahan sa lolo ko. Huwag umano ako mag-alala dahil babayaran niya ako sa pagsama ko sa kanya sa bahay ni Lolo Andong. Sige na, Pancho. Ihatid mo na tong si Eduardo sa bahay ng lolo mo para maggamot na siya at maalis na yung marka. Sa pagkakaalam ko kasi kapag may marka ka ng aswang sa katawan, babalik-balikan ka nito. Susundan ka kahit saan ka man magpunta. Pangungumbinsing wika sa akin ni Mang Lucas nun. Nang mga sandaling yun ay bigla tuloy ako nagsisi kung bakit nasabi ko ang tungkol sa abuelo ko manggagamot. Ayaw na ayaw pa naman ni tatay na pinag-uusapan ng tungkol sa kanyang ama at ayaw niya rin pumunta ako sa bahay nito. Sige na, Pancho. Samahan mo na akong pumunta sa bahay ng lolo mo. Gustong gusto ko na talagang maalis yung marka na ito eh. Natatakot ako para sa pamilya ko. Mamaya madamay sila. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang takot na nararamdaman. Nang banggitin niya ang tungkol sa kanyang pamilya, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng awa nun. Nagmakaawa ito at ayon pa sa kanya ay dodoblahin niya pa umano yung bayad. Samahan ko lang siya. Ay,
Kahit wag mo na akong bayaran. Tulong ko na sa iyo yung perang ibabayad mo sa akin. Alam mo kasing ilang araw kang hindi makakapagbiyahe dahil sa nangyari. Saad ko at sinabihan ko siyang ihahatid ko na siya papunta sa kanila para sabihan ng asawa niya bago kami pumunta sa bahay ng abuelo ko. Pumunta na ako sa pinagpwestuhan ng motor at pinaandar ko na yon. Dahan-dahan namang iniakbang ni Eduardo ang kanyang paa, pasakay sa minamaneho kong motor. Teka, saan nga pala nakatira yung lolo mo? Malapit lang din ba sa bahay niyo? Tanong niya. Hindi, nasa kabilang baryo pa yung tirahan ni lolo. Huwag ka mag-alala, medyo malapit-lapit lang naman yon. Sa paglipas nga ng ilang sandali, ay binagtas na namin ang daan papunta sa tahanan ni Lolo Andong. Nasa dulo ng baryo pa ang bahay nito. Dahil gusto ni Lolo Andong ng tahimik na buhay. Malayo sa mga kapitbahay at higit sa lahat ay malayo sa mga taong wakas kong makapanghusga. Minsan ang pinagbintangan kasi itong aswang si Lolo. Kunwari lamang umano itong nanggagamot pero ang totoo ay mas lalo lamang niyang binibigyan ng sakit ang mga taong nagpapagamot sa kanya. Ang sabi pa nga ng iilang kalapit bahay niya sa kanilang baryo, nagbabalat kayo lamang umano bilang isang manggagamot si Lolo. Pero ang totoo, isa itong aswang at mambabarang. Magkaganon ay hindi ako naniniwala dahil sa mas kilala ko ang tunay na katauhan ni Lolo Andong kesa sa kanila. Alam kong hindi totoo ang kanilang mga sinasabi. Pakana lamang yon ng mga huwad na manggagamot na naiinggit sa kanya noon. Habang binabagtas namin ang daan papunta sa baryo, ay ipinaliwanag ko ang lahat kay Eduardo. Kako, hindi ako sigurado kung maaalis ba ni Lolo ang marka ng aswang sa kanyang katawan. Pero kahit gano'n ang agam-agam ko, susubukan namin. Dahil wala namang mawawala. Isa pa, may katagalan ng panahon na hindi ko nadadalaw si Lolo. Mahigpit kasi kaming magkakapatid na pinagbawalan ni tatay na dumalaw sa bahay ni Lolo. Kaya't wala akong idea sa mga panggagamot na ginagawa niya noon. Kung hindi lang talaga ako naawa sa kalagayan ni Eduardo, ay hindi ko susuwayin ang bilin ng aking ama. Sa haba ng binahe namin ay narating na namin ang liblib na lugar. Saktong pagdating namin, kakarting lamang din ni Lolo noon. Base sa kasuotan nito ay mukhang galing pa ito sa bundok. Pagkababa ko ng motor ay kaagad na akong nagmano sa kanya at sinabi ko ang sadya namin. Tumuloy na muna kayo dito at magpapalit lamang ako ng damit sandali. Aya ni Lolo Andong pagkabukas ng pintuan. Dahan-dahang inaalalayan ko naman si Eduardo sa paglalakad papasok sa loob ng bahay. Samantalang ang kanyang asawa naman nakasunod sa amin noon. Makaraan ng ilang saglit ay lumabas na ng silid si Lolo Andong. May bitbit na itong aparato na may lamang mga halamang gamot. Lo, ako na po yung magdala. Wika ko sa kanya at agad na siyang nilapitan. Inabot niya naman sa akin at itinuro kung saan ko ilalagay ang aparato. Nilapitan niya na si Eduardo at sinuri ito. May mga inusal na orasyon si Lolo Andong at inihip sa katawan ni Eduardo. Pagkatapos ay nagpausok siya ng insenso at sinabayan ng pagsunog ng 3 pirasong kulay itim na balahibo ng manok. Halos sinabot rin ng ilang oras sa panggagamot si Lolo Andong. Dahil ayon sa kanya, nakikita niyang hindi lamang marka ng aswang ang nasa katawan ni Eduardo, kundi may ibinaon ring kulam yon. May alam sa pangungulam ang aswang na naglagay ng marka sa katawan mo. Mabuti na lang at nagmadali kang magpatingin sa manggagamot. Sinabi naman ni Eduardo na pinayuhan siya ng nilapitan niyang manghihilot na magpatingin sa albularyo o manggagamot. Dahil ayon sa manghihilot, ay may nakita at nararamdaman daw yung itim na presensya sa kanyang katawan. Hayaan mo,
ibabalik natin sa aswang na yun ang kulam at markang binigay niya sa'yo. Saad ng lolo ko noon. Nung araw ngang yon ay tagumpay na naalis ni Lolo Andong ang marka at kulam ng aswang na ibinaon sa katawan ni Eduardo. Bago pa man kami umuwi ay binilinan ako ni Lolo Andong na mag-iingat. Kung sakali mang may hindi magandang mangyari o may hindi maganda akong nararamdaman, huwag akong magdalawang isip na bumalik sa bahay niya. Anya, batid niyang pinagbabawalan ako ni tatay na pumunta sa bahay niya dahil sa may malalim na dahilan rin umano si tatay kung bakit nito nagawang pagbawalan kami ng mga kapatid kong dumalaw sa kanya at hindi niya ito masisisi noon. Basta, kung sakaling may hindi magandang mangyari, huwag akong mag-atubiling bumalik sa bahay niya. Sa paglipas ng mga araw ay naging maayos naman ang lahat. Wala na akong napapabalitaan pang may hinahabol sa mga liblib na daan o hinaharang ng aswang. Kaya naman panatag na akong bumiyahe kahit abutin pa ako ng 10 oras ng gabi. Saka, kailangan kong magdoble kaya dahil sinumpong na naman ng sakit si tatay. Sumumpong na naman ang rayuma nito at hindi na naman siya makalakad dahil namamaga ang kanyang paa. Kaya't obligado talaga akong magbanat ng buto. Ako lang kasi ang nag-iisang lalaki sa aming magkakapatid. Kung kaya't walang ibang aasahan si tatay kundi ako lang. Aling Eseng, mukhang marami-rami na naman po yung mga pinamili nyo ah. Masayang bati ko sa matanda ng pumara ito sa tabi ng daan malapit sa palengke. Kakatapos ko lang kasi magatid ng pasahero at saktong nadaanan ko ang matandang sugi ko sa pamamasada. Abay kailangan iho, dahil alam mo naman, marami ako mga alagang hayop sa bahay. Kailangan kong mamili palagi sa palengke dahil habang tumatagal, palaki na ng palaki ang konsumong kinakain nila. Nakangising wika ng matandang medyo kuba na. Purong puti na mga buhok dahil sa katandaan. Pabiro ko naman itong sinabihang ibenta niya na ang ibang mga alagang baboy at manok. Para konti na lamang ang papakainin niya nun. Kung gusto nyo, ibigay nyo na lang sa akin ang isa sa mga alaga nyo. Pero gusto ko po yung matabang baboy ah. Pabiro ko nun. Humagikik namang hinampas ako ng bahagya ni Aling Eseng. Sa totoo lang, simula nung namamasada ako ay naging suki ko na ito. Tuwing araw ng Lunes at Miyerkules ay nagpapasundo ito sa bahay para mamalengke. Dahil sa suki ko na siya sa pamamasada ay malaki ang tiwala ko sa matanda. At alam kong ganun din siya sa akin. Dahil minsan, ako na lamang ay inuutusan niyang mamalengke o kaya naman ay maghatid ng karning hilaw sa mga taong pinagbebentahan ito. Lalo na kapag may sakit itong dinadamdam. Mag-isang namumuhay na sa liblib ng sityo si Aling Eseng. Ayon dito ay iniwan na ito ng mga anak. Simula nang makapag-asawa mga yon. Dinadalaw na lamang umano ito paminsan-minsan ng mga anak kapag may bakanting oras sa mga yon. Nakikita ko kay Aling Eseng ang imaong lola. Sa palagay ko kasi ay kaidaran niya lamang ang abuela ko. Kaya naman lahat ng pakiusap at utos nito ay sinusunod ko yon. Paglipas ng mahigit kalahating oras na pagbabiyahe, ay nakarating na kami sa bahay ng matanda. Binuhat ko na ang mga pinamili ng matanda at nilagay malapit sa pintuan ng bahay. Pagkalapag ko sa mga pinamili niya, nagulat ako at bagyang napaatras ng biglang bumukas ang pintuan at iniluwa roon ang napakagandang dalaga. Saglit pa akong natigalgal at hindi inaalis ang pagkakatitig ko sa napakagandang mukha na yon. Nang mga sandaling yon ay parang nakakita ako ng berhen. Kung hindi pa ako tinapik ni Aling Eseng, hindi pa ako matatauhan. Aba't huwag mong titigan niyang apo ko, iho. Baka mamaya matunaw yan sa lagkit ng pagkakatitig mo eh. Wika nito. Bigla akong nakaramdam ng hiya matapos sabihin yun ng Ale.
Hindi niyo naman po sinabi sa akin may bisita po pala kayo, Aling Esing. Nakakahiya po, di sanay, nagbihis ako ng maayos. Pabirong saad ko sa matanda nun. Inirapan ako ng matanda at sinabihang umalis na at huwag ko raw pagka-interesan ng apo niya dahil hindi siya papayag na pormahan ko ang dalaga. Tinanong ko ang matanda kung ilang araw na mananatili sa bahay niya ang dalaga. Sinabi niya namang mga ilang linggo rin itong mananatili sa bahay niya dahil sa nagbabakasyon ito. Ayos, tamang-tama. Pwede po ba akong umakit ng ligaw sa apo niyo, Aling Esing? Tanong ko. Hindi, umalis ka na dahil nakaka-istorbo ka na eh. Pagtataray na wika sa akin ng matanda. Sige na po, Aling Esing. Payagan niyo na po akong dumalaw sa apo niyo. Pakiusap ko nun. Pero sadyang umiral na naman ang kasungitan ng matanda. Dahil kahit anong pakiusap ko ay hindi ito pumapayag. Sa halip ay pinagtatabuyan niya pa ako. Dahil sa may angking kakulitan ako ay halos araw-araw akong dumadaan sa bahay niya. Makita ko lamang ang apo niyang si Magdalena. Hindi ko alam kung bakit unang kita ko pa lamang sa dalaga ay tinamaan na talaga ako nun. Kaya kahit anong pagbabawal pa ang sabihin ng matanda, sinusuway ko siya. May mga gabing sinasadya akong dumaan sa bahay ni Aling Esing kahit na may kalayuan ang tirahan niya sa baryo namin. Ayos lamang yon. Basta't ang mahalaga sa akin ay masilayan ko si Magda kahit na hanggang sa bakuran lamang ako ng bahay nila. Kinakantsawan na ako ng mga kasamaan kong namamasada sa tuwing inaabot ako ng dilim bago makarating sa paradahan. Nagwika pa si Mang Lucas na maghinay-hinay ako at kilalanin munang mabuti ang apo ni Aling Esing nun. Dahil baka mamaya, may itinatagong lihim pala yon kaya biglang nagbakasyon sa bahay ng matanda, di ba? Grabe naman kayo kung manghusga dun sa tao. Nagbakasyon lang naman eh. Wika ko. Sinabi ni Mang Lucas na hindi naman sa nanghusga sila. Kaya nga lang ay hindi ko pa ba raw nababalitaan ang tungkol sa hakahakang may aswang na naman na nambibiktima sa lugar kung saan nakatira ang matanda. At ang sabi ng iilang mga taga roon na humabol doon, matapos nilang hambalusin sa paa ang aswang, ay nakita nilang sa bakuran ni Aling Esing tumakbo ang nilalang na yon. At noong sundan nga nila yon at hinanap sa bakuran ng matanda, tanging si Aling Esing lamang ang lumabas ng bahay at humarap sa kanila. Todo dinay pa ang matandang walang nagawing kahit anumang nilalang sa bakuran ng bahay nito. Noong tanungin ng isa sa mga taong humabol kung nasaan ang apo ni Aling Esing, sinabi ng matandang tulog na yon at hindi pwedeng istorbohin. Pero ang lubos na ipinagtataka ng lahat, kinabukasan ay nakita nilang iika-ika umano ang dalaga. Kaya't malakas ang hinala ng lahat na baka aswang ang dalaga at inililihim lamang yun ni Aling Esing. Napapailing ako at hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Mang Lucas. Sa ganda ba naman ng dalagang si Magda, malabong mapagkamalan nitong aswang. Baka nagkataon lang ang nangyari. Isa pa, matagal ko nang suki sa pamamasada si Aling Esing kaya't napaka-imposible talaga. Nasa sayo na yan, Pancho, kung maniniwala ka sa sinasabi ko o hindi. Pero ipapaalala ko lamang sa iyo ang tungkol sa nangyari kay Eduardo, ha? Kaya mag-iingat ka palagi at hanggat maaari, huwag ka na muna magawi sa mga liblib na lugar kapag sumasapit na yung takip silim. Dito-dito ka na lang sa malapit bumiyahe. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko sa kanila. Sakto namang may pasahero na ako ng mga sandaling yon, kaya umalis na ako sa umpukan. Habang bumabiyahe ako ng araw na yon ay hindi mawala-wala sa aking isipan ang tungkol sa pinag-uusapan ng mga kasamaan kong driver. Mula bata pa lang kasi ako ay kilala ko na si Mang Lucas. Alam kong hindi ito nagsisinungaling.
Pero bakit hindi pa rin ako kumbinsido sa mga sinasabi niya? Siguro, maniniwala lamang ako kapag ako na talaga mismo ang makakakita nun. Kahit naman kasi marami na akong nababalita ang mga kababalagan, hindi pa rin ako masyadong maniniwala. Kasabihan ko kasi noon, to see is to believe. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ako mismo ang nakakaranas. Pagka-uwi ko sa bahay kinagabihan, matapos mamasada, ay sinabi ko kay tatay ang tungkol sa mga nasagap kong balita. Nang banggitin ko ang pangalan ni Aling Esing ay sandali siyang natigilan na para bang nagulat ito. Ano ka mo? Palagi mong pasahero si Esing? Yung matandang nakatira sa dulong baryo? Kailan mo pa siya naging pasahero ha? O tay, may katagalan na rin po. Bakit po? May problema po ba? Nakinikinita ko sa kanyang parang hindi niya nagusto ng sinabi ko. Sa seryosong boses ay sinabihan ako ni tatay na iwasan ng matanda't hanggat maaari ay wag na akong magawi pa sa bahay nito. Tinanong ko siya kung bakit kailangang iwasan ko ang matandang yon. Gayong wala naman itong ginagawang masama sa akin. Isa pa ay mabait ang pakikitungo sa akin ni Aling Esing, kaya wala akong nakikitang mali para iwasan siya. Tsaka syempre, kailangan kong magpakitang gilas sa matanda dahil sa gusto ko ang ligawan ng apo nito. Sabihin niyo po muna sa akin yung dahilan tay kung bakit kailangang iwasan ko si Aling Esing. Basta, makinig ka na lang sa mga sinasabi ko. Iwasan mo yung matandang yon. Huwag nang maraming tanong-tanong pa. Seryoso si tatay nun. At base sa himig ng boses niya ay parang nagpipigil lamang siyang magalit. Pero noong sabihin ko sa kanyang gusto kong ligawan ng apo ni Aling Esing, ay doon na siya nagtaas ng boses at kulang na lamang ay sigawan niya ako. Habang binabala ang huwag makipaglapit sa pamilya nito. Yun pa lamang ang unang pagkakataong pinagtaasan ako ng boses ng aking ama. Kaya naman nakaramdam talaga ako ng takot. Dahil parang may lihim na galit si tatay sa pamilya ni Aling Esing. Huwag mong susuwayin yung mga sinasabi ko, Pancho. Kilala mo ako kung paano magalit. Tinalikuran na ako ng aking ama matapos niyang sabihin yon. Hindi ako nakakibo sa sinabi niya. Hindi ko alam kung susundin ko ba ito o susundin ko ang sariling kagustuhan ko. Lumipas sa mga araw na pinag-iisipan ko ang tungkol sa sinasabi ni tatay. Hanggang sa isang araw, magtatakip silim na ng mga oras na yon. Nang mapagpasyan kong gumarahi na at ipagpasabukas na lamang ang pamamasada ulit. Medyo hindi kasi magandang araw ko dahil napakabigat ng pakiramdam ko. Para bang lalagnatin ako nun. Mga ilang minuto pa lamang akong nagpapahinga sa bahay. Nang may sunod-sunod na kumatok. Si nanay nang nabukas ng pintuan at tinalam kung sino ang kumakatok na yon. Nandyan ba si Pancho, Aling Laura? Narinig kong tanong ng boses babae sa labas ng bahay. Oo, nandito. Bakit, Elena? Tanong ni nanay sa babae. Nagtanong ang babae kung pwede pa ba raw akong mamasada. Magpapahatid lamang umano sana ito sa Karatig Baryo. Binanggit niya ang baryo kung saan siya magpapahatid. Nang marinig ko yon, sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla akong kinabahan. Sa kadahilanang doon nakatira si Aling Esing at ang dalagang si Magda. Saglit na tinapik-tapik ko ang dibdib. Dahil sa dahan-dahang sumisikip ang dibdib ko at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Simula nung marinig ko ang baryong binanggit ng kausap ni nanay, sunod-sunod nang kumabog ang dibdib ko. Ano bang nangyari sa akin? Tanong ko noon. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si nanay at nakiusap siya na kung pwede raw ba ihatid ko muna si Elena, ang buntis na manugang ng kumari niya,
dahil magtatakip silim na at delikado sa buntis kung maglalakad lamang itong mag-isa. May kalayuan pa naman ang baryo na tinitira nito. Nang mga sandaling yun ay hindi ko alam kung bakit nagdadalang isip ako. Kung pagbibigyan ko ba ang pakiusap ni nanay o hindi nun. Sunod-sunod ang pagkabog ng dibdib ko at parabang may kung sino ang bumulong sa aking manatili na lamang sa bahay. Nay, wala bang ibang masakyan ng motor si Ate Elena? Tanong ko sa aking ina. Ang sabi niya pumunta na siya sa paradahan pero wala nang mga motor sa paradahan dun eh. Kaya pumunta siya dito at nagbabaka sakaling nandito ka na. Sige na anak, ihatid mo na si Elena. Sandali lang naman yun eh. Tutulman ang aking isipan. Pero nang makita ko si Ate Elena na maraming bitbit, bigla akong nakaramdam ng awa. Kaya naman pinagbigyan ko na ang pakiusap ng aking ina. Nakailang basong tubig pa ako bago lumabas ng bahay. Dahil kahit anong gawin ko ay hindi talaga mawala-wala ang pagkabog ng dibdib ko noon. Bumalik ka kaagad anak dahil magdidilim na. Hihintayin ka namin para sabay-sabay na tayo maghapunan. Bilin pa sa akin ni nanay bago ko pinaandar ang habal-habal. Habang binabagtas namin ni Ate Elena ang daan, patindi ng patindi ang kabang nararamdaman ko. Nakailang pagbuga pa ako ng hininga para maibsan ang kakaibang nararamdaman ko nun. Narinig ko pang tinanong ako ni Ate Elena kung ayos lamang ba ako. Ha? Oo, ayos lang ako. Tugon ko at itinuon na sa binabagtas na kalsada ang pansin ko. Liblib na ang daan na tinatahak namin at napapagitnaan na yon ng sitio at baryo. Kumbaga, mga ilang minuto lamang ang babagtasin namin ay mararating na namin ang baryo kung saan nakatira si Ate Elena. Maya-maya pa, saktong pagliko ng motor na minamaneho ko, ay bigla na lamang may malaking aso ang mabilis na tumawid ng kalsada. Kaya naman agaran akong nagminora at mga ilang segundo ay nagpreno na ako. Langya, saan galing yung dambuhalang asong yon? Ayos ka lang ba Ate Elena? Tanong ko. Umuo naman ito. Akmang papaandarin ko na sana ang motor nang sa bigla na namang may dumaan na malaking aso. Pero sa pagkakataong yun ay humarang na ito sa daraanan namin. Mukhang kakaiba na to Sambit ko nun. Sinabihan ko si Ate Elena na kumapit ng maayos at kahit anong mangyari ay wag na wag siyang bibitaw. Kung pwede lang ay yumakap siya sa likuran ko at ipikit ang mga mata niya para sa ganon ay hindi siya matatakot sa maaaring makikita nun. Nasabi ko ang mga bagay na yon. Nababatid kong hindi normal o pangkaraniwang aso ang humarang sa daraanan namin. Sa kadahilanang ni minsan ay hindi pa ako nakakita ng asong kasinlaki ng 2 kalabaw. Bukod doon, nakita kong napakapayat ng aso na halos butot balat na ito. Puno ng galis ang buong katawan. Namumula rin ang mga mata nang matamaan ito ng ilaw ng sasakyan. Panay rin ang pag-angil nito na parabang anumang sandali ay nakahanda itong dambahan kami. Walang humpay rin ang pagtulo ng malalapot itong laway at kakaiba na rin ang klima ng hanging humahampas sa balat namin. Maya't maya rin ang pagsingap nito na aakalain mong humuhuni yun ng wakwak sa mahinang boses niya. Bago pa man umaksyon ang dambuhalang nasa harapan namin, mabilis ko nang inarangkada ang minamanehong motor. Sa isip-isip ko, kapag hindi pa tumabi ang nilalang na yon ay talagang sasagasaan ko ito. Hindi ako mag-aalinlangang gawin yon. Kesa naman ang pasahero ko mapahamak, di ba?
sa kadahilanang malakas ang pakiramdam ko na ang punteriya ng nilalang na yon ay si Ate Elena. Buntis yon. Hindi kasi direkta sa akin nakatitig ang nilalang, kundi sa kanya. Hindi ko masasabing sigbin ng nilalang na yon dahil hindi naman mataas ang panglikurang bahagi ng paa nito. Sumagi na sa aking isipang baka isa itong aswang at nagbabalat kayo lamang sa kaanyuan ng isang hayop. Ate Elena, kumapit ka ng maigi. Bulalas ko at walang ano-ano ay pinaharurot ko na ang sinasakyan naming motor. Pagkaharurot ng motor, nanlaki ang mga mata ko nang makita kong kumaripas ng takbo pasalubong sa amin ng nilalang. At sa bawat pagtakbo nito ay para bang may sapusa yon. Napakabilis at napakaliksi ng kilos. Hindi ako nagpadala sa takot na nararamdaman. Sa halip ay mas binilisan ko pa ang pagpapatakbo. Habang si Ate Elena naman ay nararamdaman ko ang higpit ng kanyang pagkakayakap. Hindi ko iniwasan ang nilalang na sumalubong sa amin. Dahil kung iiwasan ko ito, tiyak madidisgrasya kami ni Ate Elena. Hindi nga nagtagal ay nahagip ng gulong sa unahan ng motor ang nilalang bago pa man ito tuluyang makalapit sa amin. Umatungal ito ng malakas pagkabagsak sa kalsada. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahong magpreno dahil baka mamaya ay may kasama pa pala ito at baka nag-aabang lamang yun ng tamang pagkakataon. Hindi nga ako nagkamali dahil wala pang isang minutong nagdaan ay may malaking ibong may malapaniking pakpak ang nasipat ko sa salamin ng motor. Humuhuni yun ng wakwak habang sinusundan kami. Grabe ang takot at kilabot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero mas nanaig sa akin ang isiping may kasama akong buntis. Hindi ako dapat magpadaig sa takot na nararamdaman dahil dalawang buhay ang nakasalalay. Mabuti na lamang at may tao pa sa bungad ng baryo, kaya't sunod-sunod na akong bumusina para mapansin ako ng mga taong nakatambay sa gilid ng daan. Tumingin naman sa gawin namin ng mga kalalakihang nakatambay. Pagkalapit namin, pinara kami ng mga ito at pinahinto. Nangangatog na bumaba ng motor si Ate Elena. Nakilala naman siya ng isa sa mga tambay, kaya tinanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Ate Elena ang lahat. Nung una, ay hindi pa sana maniniwala ang mga kalalakihang tambay pero noong makarinig sila ng huni ng wakwak at noong tumingala sila, ay nakakita sila ng malaking ibon na kasing laki ng tandang na manok ang lumipad papalayo. Doon na sila naniwala. Halos manigas na ang mga tuhod ko at hindi ko na ito maigalaw pa nang makarating kami sa bahay ni Ate Elena. Buti na lamang talaga at hindi kami hinayaan ng mga tambay. Hinatid nila kami sa bahay ni Ate Elena. Sakto namang naroroon ang mga magulang nito kaya't nang gabing iyon ay hinalugog nila ang baryo. Kinabukasan na nila ako pinauwi gawa ng baka tambangan ako ng aswang. Matapos nilang halugugin ng baryo, wala silang nakitang bakas ng nilalang. Napagpasya na lamang nilang ipagpabukas na lamang ang paghahanap sa aswang. Hindi sila titigil hanggat hindi nila mapapatay yon. Kinabukasan naman matapos nilang libutin ng buong baryo, ay nalaman nilang wala na sa bahay ang apo ni Aling Eseng. Nagtataka nga sila dahil bago pa man raw magtakip silim ay may nakakita pa doon sa apo nito. Kung gaya't napaka-imposibleng hindi na nila ito mahagilap kinaumagahan pa. Si Aling Eseng naman ay hindi na nila makausap ng matino. Nakatulala lamang ito. Mukhang tinakasan na yata ng bait nun. Noong halugugin nila ang bahay ng matanda, ay may nakita silang mga patak-patak ng dugo pero hindi nila matukoy
kung kanino o saan galing yon. Nang sabihin ko naman kay tatay ang lahat, ay doon na siya nagkwento. Ayon sa kanya, mortal na kaaway ni Lolo Andong ang pamilya ni Aling Eseng. At ang matandang ito rin ang pumatay sa lola ko. Dahil noong magkasakit tumano si Lola, ay palihim na pala nitong inaaswang. Hanggang sa isang gabi ay nadatnan na lamang ni Lolo na wala ng buhay si Lola. Wakwak ang tiyan nito at wala na yung lamang loob. Galing pa sa kabilang baryo si Lolo noon dahil may ginagamot itong may sakit. Dahil sa wala namang matibay na ebidensya si Lolo Andong noon para ituro na si Aling Eseng ang pumatay. Kaya absuelto ang matandang aswang sa ginawa nitong pagpatay sa lola ko. May alam rin sa pangungulam ang matanda. Kaya't kaya nitong gumamit ng sabulag at iba pang mga orasyon sa kaliwa. Nang sa ganoon ay hindi maramdaman ang presensya nito. Wika pa ng aking ama. Marahil ay may binabalak na naman ang gurang na yon. Kaya nakikipaglapit ito sa akin at kinuha ang loob ko. Ito rin ang nagpakalat sa karatig lugar na isa umanong aswang si Lolo Andong. Kaya nga raw nagsipag-alisa ng mga anak nito at naiwan na lamang ang matandang yon. Dahil sa bali-balita na rin sa karatig baryo ang tungkol sa ang kanila. Napatiimbagang na lamang ako matapos malaman yon. Kung sana'y sinabi agad ni tatay sa akin noon, hindi sana'y matagal ko nang iniwasan ng matanda. Mabuti na lang at hindi ako hinawaan ng pagiging aswang nito. O kaya naman ay ginawan ako ng hindi maganda. Simula nang mangyari ang karanasan kong yon, hindi na ako namamasada pa ng gabi. Kapag magtatakip silim na ay nasa bahay na lamang ako. At kahit na may makikiusap pang magpahatid sa akin sa ibang lugar, hindi ko na yun pinagbibigyan pa. Dahil ayoko nang maulit pa ang nangyari sa akin noon. Nang minsang maghatid ako ng isang buntis sa liblib na baryo.